Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nanlaki ang mga mata ni Demi. Hindi agad nakahuma. She had never been kissed all her life. Ngayon pa lang. Ni boyfriend hindi rin siya nagkaroon. Kaya hindi niya kayang pakibagayan ang damdaming pinupukaw ni Max sa kanya. Lumalim ang halik at pakiramdam ni Demi ay nalulunod siya. Nalulunod siya sa iba't ibang sensasyon na dulot ng halik na iyon. Ilang sandali pa, tuluyan ang pumikit ang dalaga. Her emotions are too overwhelming. Her senses, very much aware of that senseless heat trying to engulf her whole. And just when she thought that the kiss would last longer, Max tore his mouth from her and just walked away. Tahimik na sinundan ng tingin ni Demi si Max. Hindi maayos ang direksyon ng lakad nito. Nasagi pa ang isang figurine sa may sala at nahulog sa sahig. Sa puntong iyon, agad na nalinawan ang isip ni Demi. Lasing si Max, kaya nito nagawa ang ginawa nito. At kung hindi niya ito tutulungan, sigurado siyang mapapahamak ito. Matarik ang hagdan sa bahay nito. Sa hitsura nito, hindi nito kayang akyatin, kahit ang 3 baitang lang ng hagdan. Lakas loob na nilapitan ni Demi si Max at inalalayan sa paglalakad. Nang madaanan nila ang sofa, iginiya ng dalaga doon ang boss na mabilis namang nagpaubaya. Kusa itong humiga roon, niyaka pa ang throw pillow. Muling napabugan ng hininga si Demi at pinagmasdan ang bulto ni Max. Nakaslacks at long sleeve polo pa ito. Suot-suot din ang sapatos. Mukhang alak agad ang inatupag nito pagka-uwi nito kanina. At hindi niya ito maaaring pabayaan doon. She needs to make him at least comfortable. Mabilis ang naging desisyon ng dalaga. Muli siyang umakyat sa kanyang silid at kumuha ng bimpo na bahagyang lang niyang idinaan sa ilalim ng faucet sapat upang mabasa iyon. Pagbaba niya, ipinunas niya ang basang bimpo sa mukha ni Max. Umuulang ito subalit na nantiling pikit. Marahan niyang tinanggal ang kurbata nito. Binuksan ang ilang butones sa polo nito bago sunod na tinanggal ang sapatos nito. Napabuga si Demi pagkatapos. She's doing to Max what any normal wife would do to her husband. Kaso hindi naman normal ang ugnayan nila ni Max. So anong tawag sa ginagawa niya? Pagmamalasakit? Napatango ang dalaga. Tama, nagmamalasakit siya. Pinagmamalasakitan niya si Max dahil lasing ito at wala itong ibang kasama. Muling itinuloy ni Demi ang pagpupunas sa mukha ni Max at nang matapos, muli niyang pinagmasdan ng binata. Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang labi. She can still feel his mouth on hers and kumurap si Demi. Mabilis na hinamig ang sarili bago tumayo sa sofa. Hindi niya dapat iniisip yon. Walang halaga ang halik. Lasing si Max. Hindi nito alam ang ginagawa. Hindi nga ba talaga? Walang imik siyang naglakad pabalik sa kanyang silid at muling nahiga sa kama. Sinubukan niyang matulog, subalit bigo siya. Masakit ang ulo ni Max nang magising siya kinabukasan. He just knew that he had 1 2-minute drinks again last night. He had a business meeting with a potential business partner. Matapos ang meeting, they went out to have a few drinks. He was already tipsy when he went home. Subalit pag uwi niya, dumiretso pa siya sa kanyang minibar at muling uminom ng alak. He is exhausted. The Aura Protect was leaving him on edge every day. Idagdag pang iba't ibang hamon na kinakaharap niya araw-araw sa GDC at sa kanyang personal na buhay. And last night, he just want to forget everything else and knock his senses up with alcohol. Bumangon ang binata sa kabila ng pananakit ng ulo upang magitla lamang na mapagtanto niyang wala sa kanyang silid, kundi nasa sopa sa sala. He remembered he went downstairs to get a bottle of water. Then blank, he doesn't remember anything after that. He really succeeded in knocking himself to sleep. Bumaling ang binata sa dingding. Pasado 9:00 na ng umaga. Shit, he's late. He groaned and forced himself to stand. Kailangan niyang pumasok sa opisina. May meeting siya at may mga dapat siyang tapusin na trabaho. Nagsimulang maglakad ang binata patungo sa hagdan. Subalit nahagip ng kanyang tingin ang isang bowl sa ibabaw ng kitchen island. Curious, he walked towards it and there he saw that it was a bowl of soup. Sa tabi niyon ay may isang sticky note. Initin mo na lang sa microwave, sir. Demi. Tipid na napangiti si Max. Hindi malaman kung anong dapat maramdaman. Sanay siyang alagaan ang kanyang sarili, whether he is sick, drunk, or in pain. He'd take care of himself because no one would do that for him beside himself. But here comes Demi Malvar, his contract bride. She made him do things he used to not care about. Hell, he even used the full force of his influence. Mailigtas lang niya ito sa kapahamakan. And then this. Demi made him a bowl of soup when he doesn't even ask her to. Don't be too sure, Max. It was just a contract between you and Demi. Remember,
In the end, everybody leaves. Adang isang bahagi ng isip ng binata. Umigting ang panga ni Max. Imbis na kainin ng soup, kinuha niya iyon at tinapon sa trash bin ang laman bago inilagay sa sink ang bowl. He must not be swayed. He doesn't want to friendly. He is safer that way. Ilang sandali pa, mabilis na umakyat sa kanyang silid si Max at naghanda sa pagpasok sa opisina. Nang makabihis na at muli siyang lumabas ng kanyang silid, napahinto pa ang binata nang tumapat sa pinto ng silid ni Dami. Conflicted if he should check on her or just leave her be. Kagagaling lang nito sa ospital. At kahit na tiniyak ni Christoph na maayos na ang lagay nito, Dami will still need to have her follow-up check-up the day after tomorrow. In the end, Max decided to walk away. He is late for work. There are important things he needs to do. Pagharurot ng papalayong sasakyan ang nagpatingin kay Dami sa may bintana ng kanyang silid. Maaga siyang nagising kanina upang magluto ng agahan. Nang makita niyang natutulog pa si Max, pinaghanda niya ito ng soup na maaari nitong kainin kapag nagising ito. Sa hitsura nito kagabi, tiyak niyang babangon itong may hangover. Matapos niyang magluto, inakyat niya sa silid ang kanyang breakfast at doon naghintay sa pag-alis ni Max sa bahay. Nang malayo na ang sasakyan ay nagmamadaling bumaba sa kusina si Demi. Wala na ang bowl ng soup sa kitchen island. Nasa sink na at walang laman. Ngumiti ang dalaga. Maisip pa lamang niya na nagustuhan ni Max ang kanyang niluto ay nagdulot iyon ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Subalit panandalian lang ang saya na yon nang mahagip ng tingin ng dalaga ang trash bin at naroon ang niluto niyang soup para kay Max, kasama na ang sticky note na sinulatan niya kanina. Nakagat ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi. Ayaw niyang makaramdam ng sama ng loob, subalit huli na. Kumikirot na ang puso niya sa ginawa ni Max sa niluto niya. Ngayon, higit kailanman, nakumpirma ng dalaga na wala talagang naaalala si Max sa ginawa nito kagabi sa kanya. There you are! Akala ko hindi ka na darating. Ani Vera nang pumasok sa boardroom ang binata. Merong brief meeting ang board ng GDC para sa upcoming anniversary ng kumpanya at para mapag-usapan na rin ang development sa current projects at future endeavors ng GDC. As usual, all the board members and representatives and the department heads are all present, including Max's ultimate nemesis, his Uncle Thomas. Sorry for being late. Formal na sabi ng binata. Umupo sa kabisera ng round table ng boardroom bago sumenyas kay Ella. Agad namang tumalima ang assistant at mabilis na ibinigay ang folders na naglalaman ng agenda at reports ng pag-uusapan nila sa umagang iyon. Ilang sandali pa, nag-umpisa na ang meeting. Dinumina ni Max ang usapan at ang pagbibigay ng updates tungkol sa mga proyekto ng kumpanya, lalo na ang Aura Project. Sigurado ka ba dyan, Max? How confident are you with your proposal for the Aura Project? Putol na tanong ni Thomas, maya-maya. I am 100% confident. The proposal is promising. At siniguro rin ng ating project's development team that all demands of the client were all addressed. Are you insinuating na wala kang tiwala kay Mr. Labrador ang ating projects and development manager, Uncle? Balik tanong ng binata sa tiyuhin sa malamig na tinig. Tipid na ngumiti si Thomas. Hindi naman sa ganun, Max. Gusto ko lang siguruhin na may edge tayo sa mga makakalaban natin para sa project abroad. Do you know that according to my sources, makakalaban natin sa project ang Gold Development Corporation? My point is, kung hindi maayos ang proposal natin at wala din lang tayong laban, it's better if we withdraw our proposal and just shift our eyes on another project. We are not backing out on the Aura Project, Uncle. Gigil na putol ni Max sa tiyuhin, his voice booming in the four corners of the boardroom. He had never directly lost his control over his uncle's illogical remarks in the past. Ngayon pa lang, maybe because he has been working on the project for months, that it has already become personal for him. Of course, it was personal. Gusto niyang makuha ang project na yon para sa kanyang abuela. Kung wala kang tiwala sa GDC, please be discreet in stating your opinions, Uncle. Our team has been working on this project for months. They have put their heart, soul, talent and everything they have on this project. At ang pagdudahan ng kakayahan ng mga tauhan natin is just a clear indication of your mistrust, not just to them, but to GDC itself, the very company whom you are one of the representative. Sandaling nagsukatan ng tingin sina Max at Thomas. Kumuyom ang kamay ng huli. Hindi niya gustong pagsagot ng pamangkin. Subalit kahit na nanggagalaiti siya sa galit, ay nagpigil siya ng emosyon. Hindi iyon ang panahon upang patulan niya si Max. But the time will come when Max will lose everything and siya naman ang titingalain. At sisiguruhin niyang mangyayari yon sa lalong madaling panahon. Humugot ng malalim na hininga si Thomas at bumaling kay Mr. Labrador. Ronnie, I apologize. Hindi ko intensyon na questionin ang kakayanan mo o ang mga tauhan mo. Ganon din ang GDC.
I just said my fears aloud, but I trust our team. Alam kong hindi maglalaon. Makukuha rin natin ang Aura Project. Anang matandang lalaki. Tipid na ngumiti. Hindi sumagot si Max. Itinuloy lang ang meeting. Maya-maya pa. If you don't have questions, then the meeting is adjourned. Anang binata. Nagsitayuan ang lahat. Si Max ang naunang naglakad patungo sa pinto. Subalit bago pa man tuluyang makaalis ng boardroom ang binata, muling nagsalita si Thomas. Before I forget, congratulations on your wedding. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakabate. Kagabi ko lang nalaman na magandang balita. Anang matandang lalaki, ngumiti. Natigilan si Max, makahalugang sumulyap kay Ella. Marahang umiling si Ella, naguguluhan din. Nagpakasal ka na, Max? Hindi ko malang nagpasabi, iho. Ani Mr. Amparo, isa sa mga board member. Siya nga, iho. But the question is, who is the lucky woman? Si Vera Antenor ba? Segunda ni Mr. Vergara, isa rin sa mga board member. Napilitang pumihit paharap si Max at tipid na ngumiti. It was an impulsive decision, and my wife and I wanted to keep it private for a while. I apologize, gentlemen, and no, it's not Vera. Alam ba ni Doña Criselda na nagpakasal ka ng iho? Si Mr. Amparo ulit. Of course, they've met and really get along well. Mabilis na sumagot ang binata. Well, congratulations are in order then. Umaasa kami magkikilala rin namin ang asawa mo, Max, one of these days. Ani Mr. Vergara. Kinamayan na ang binata. Nagsisunuran din na bumati kay Max ang iba pang board members at department heads na naroon sa silid, maliban na lang kay Thomas. Nang tuluyang makalabas si Max sa boardroom, ay nagdire-diretso ang binata sa kanyang opisina. Sumunod sa kanya si Tomas. What do you need, Uncle? Anang binata, pigil ang emosyon. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa asawa mo, Max? Kung ipinakilala mo na siya kay Auntie Criselda, ano pumipigil sa'yo na ipakilala siya sa akin at sa mga pinsan mo? We're family. I want to give your wife a proper welcome. Ani Thomas. May diskumpyadong ngiti sa labi. Nagbuga ng hininga si Max. Like I said, my wife and I wanted to keep the marriage to ourselves for a while. Bakit? Anong inililihim niyo ng asawa mo, iho? Umigting ang panga ni Max. I don't keep secrets, Uncle. Baka ikaw meron. Humalakhak si Thomas. Oo, Max. You never fail to make me laugh. At bakit naman ako maglilihim? Sino ako para maglihim? Isa lang naman akong ordinaryong miyembro ng board na kung hindi sa awa ni Hector na ama mo'y hindi sana maipagkakaloob sa akin ang posisyong hawak ko ngayon. People like me don't keep secrets, Max. People in power do. Makahulog ang sagot nito. Bueno, aalis na ako. Sumunod lang ako dito upang tanungin ka. Since you don't want to divulge the identity of your wife, just yet, I will respect that. Who knows, one of these days, baka makilala ko rin siya. Dugtong pa nito, bago tuluyang lumabas ng silid. Shit! Anas ni Max nang maiwan sa kanyang opisina. Nagmamadaling pumasok sa opisina ng boss si Ella. Sir, find out who's Thomas source and make sure he will never ever get close to Lola. Mariing utos ng binata. And call Demi. Sabihin mo sa kanyang huwag sasagot sa anumang tawag o magpapapasok ng kung sino man sa bahay. Right away, sir. Ani Ella, humakbang palabas ng opisina. Subalit wala pang isang minuto, bumalik din ito sa loob ng silid. Sir, hindi ko po makontak si Miss Demi. Did you call her personal number? Yes, sir. Try again. Mabilis na tumalima si Ella. Ilang sandali pa, muling umiling. Max picked up his phone and dialed Demi's number himself. Subalit ganun din. Umahon ang kaba sa dibdib ng binata. I'm going home. I will check on Demi. Mabibilis ang hakbang ni Max nang makauwi siya sa kanyang bahay. Ayaw man niya mag-alala, hindi mapigilan ng binata ang pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit hindi? May nagsiwalat sa lihim nila ni Demi at hindi niya alam kung sino. Ibig sabihin, may taong malapit sa kanya ang nagbulgar niyon at ibinalita pa mismo sa kanyang Uncle Thomas. At ngayon, ni hindi sumasagot si Demi sa kanyang mga tawag. Muling umigting ang panga ng binata. His uncle never failed to irk him every time. It's like he live and breath to make sure he fails with everything he does. Kung sa bagay, matagal na niyang alam yon. But there is this controlled fire in his uncle's eyes when he talked to him earlier. It seemed he is one step ahead of him na para bang ipinapahiwatig nito na nakahanap na ito ng paraan upang pabagsakin siya. At hindi malabong baka may alam na ito tungkol kay Demi. Napabuga ng hininga ang binata. He took 2 flights of stairs at a time, wanting to reach Demi's room as fast as he could. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang manatiling lihim ang kasal nila ni Demi ay upang maproteksyonan din niya ito laban sa kanyang mga kaaway. He just knew that when his marriage is exposed,
His enemies will be targeting his contract wife too. But his Uncle Thomas surely did know how to play his cards now. Kaya ngayon, higit kailanman, kailangan niya mag-ingat. Pagtapat ng binata sa pinto ng silid ni Demi, ay agad siyang kumatok. Subalit walang nagbukas ng pinto sa kanya. Demi, open the door. Nagmamadaling utos ni Max matapos muling kumatok. Subalit nanatiling nakapinid ang pinto. Impatient, Max quickly turned the knob of the door and pushed it open. Subalit wala ni anino ni Demi sa silid. Tuluyan ang humakbang papasok sa silid si Max. He tried checking the bathroom. Subalit wala rin doon si Demi. Umigting na ang panga ng binata. Binayo ng matinding pag-aalala ang dibdib. Mahigpit ang security ng kanyang bahay. Walang nakakapasok o nakakalabas maliban kung binigyan niya ng pahintulot. So, where is Demi? Where is his wife? Maya-maya pa, pumailan lang ang malamyos na tunog ng piano mula sa music room. Dali-daling tinungo ng binata ang silid. Umaasang si Demi nga ang tumutugtog ng piano. The music room is soundproof. Walang anumang maririnig na ingay mula sa labas kapag naroon ka sa loob. It's possible that Dammit didn't hear him arrive at the house dahil doon. Pagdating doon, agad na binuksan ni Max ang pinto. Instant relief flooded his chest when he saw Demi, sitting in front of the piano, with several music sheets in front of her. Napapitlag naman si Demi nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Kakatuklas lang niya sa silid na yon. At dahil matagal na siyang hindi tumutugtog ng piano, naengganyo siyang umupo sa harap ng magarang instrumento at tugtugin ang ilang mga piyesa na naroon. Subalit hindi niya inaasahan ang biglang pagdating ni Max. Paanong naroon ito gayong halos 1 oras mahigit lang ang nakakalipas mula nang umalis ito? Nagsalubong ang kilay ni Max, bumaling sa mga music sheets na ikinalat niya na nasa ibabaw ng piano. Tarantang inayos ni Demi ang mga yon. Sir, sorry, hindi ko po alam na uuwi kayo. Aayusin ko lang po ang mga to tapos babalik na ako sa kwarto. No, just leave it there. Follow me and we will talk. Putol ni Max sa dalaga. Namilog ang mga mata ni Demi. Naguluhan. Sir, di ba bawal tayong mag-usap? Sabi mo rin ayaw mo ng chit-chat at… I know what I said, Miss Balvar. Hindi mo na kailangan ipaalala sa akin. May sasabihin akong importante. And it cannot wait. So, step out of the music room and meet me at the living room. Now! Ani Max bago naglakad palayo. Nagkumahog naman si Demi sa pag-aayos ng mga music sheets at pagsasara sa piano bago siya sumunod sa boss. Pagdating sa sala, nadatna ni Demi na nakaupo sa pang-isahang sofa si Max. Please sit down. Anito, itinuro ang mahabang sofa na nasa tabi lang nito. Nang makaupo ang dalaga, agad na nagsalita si Max. We've been exposed, Demi. Alam na sa GDC nakasal na ako. Napasinghap si Demi. Alam na nila na ako ang… No, my uncle doesn't seem to know your identity yet. Subalit may kutob akong malapit na niyang malaman kung sino ka sa buhay ko, Miss Malvar. At kapag nangyari yun, isasama ka rin niya sa listahan ng mga kaawan niya. Gaya ko. Bahagyang nanginig si Demi. Kumpirmado, hindi talaga maayos ang relasyon ni Max at ng tiyuhin nito. At ayaw man niya, tila siya naiipit sa gitna na nag-uumpugang mga bato. Sir, wala po kong pinagsabihan. Maniwala kayo. Depensa ng dalaga. I know, my uncle would have known your identity by now. At hindi niya natatanungin sa akin mismo kung sino ang pinakasalan ko. He came to me today to personally ask me just that. So you are safe for now. For how long? I don't know. Ano pong gagawin natin, sir? Ani Demi maya-maya. Humugot ng hininga si Max. We need to scrap our first plan. We cannot move forward as strangers anymore. We need to get to know each other, get used to each other's presence, and act our parts to perfection. Kaya mo bang gawin yun, Miss Malvar? Kumurap si Demi. Wala sa sariling tumango. Susubukan ko po, sir. Tumango-tango si Max. Inabot sa dalaga ang isang folder. Here are the things you need to know about me. Ella have prepared this days ago. Pag-aralan mo mabuti ang mga impormasyong nariyan. Wala po kung ganito, sir. Alanganing sabi ni Demi. That's okay. We will talk about it over dinner. Dinner? Sir? Pero 7:00 pa lang nasa… Like I said, we will scrap all rules I gave you regarding my house. Maliban na lang ang pagpasok mo sa kwarto at study ko. We need to familiarize with each other's presence. Ayokong magkaroon ng dahilan si Uncle Thomas na pagdudahan ng kasal natin just in case your identity is finally exposed. Naiintindihan mo ba, Demi? Napakurap ang dalaga. Yun ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalan niya. Yes, Sir Max. You may call me Max from now on, except when we're at the office. Okay po, sir. I mean, Max. Tumango si Max bago tumayo sa sofa. Babalik na ako sa office, and please always keep your phone with you. Paalala pa ng binata bago naglakad palayo. Subalit muli ring pumihit paharap ng may maalala.
So, you played the piano? Saan ka natuto? Tumango si Demi. Sa teacher ko nung elementary ako, tinuturuan niya ako sa school kapag free time namin. Anang dalaga. Inaalala sa isip ang panahong tinuturuan siyang tumugtog ng kanyang music teacher na si Miss Bernabe. Those days are one of the most happy days of her life. Sandaling tumitig si Max sa kanya. Maraming tanong ang mga mata nito. Maya-maya pa. I see. Anito bago tuluyang naglakad palayo.